Hello mga kabayan, magandang buhay po. Welcome po sa aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog. Aahon para sa pamilya, hindi para higitan ng iba. So pasensyahan nyo na po, medyo sinisipon, hindi maganda yung ating pakiramdam pero laban pa rin po. Saglit lang la reaction po ang aking gagawin. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa aming lahat. Yung subscribers, silent viewers, nagla-like, nagko-comment, nagsishare po sa aking mga ginagawang reaksyon. Maraming salamat po sa suporta ninyo. More blessings po sa pamilya nyo. Shoutout po sa aking mga reactors at saka sa mga kagwangs na rin po. So ito yung reaction ko makita nyo sa thumbnail. Si Pinuno binalikan ng isang taong tamad. Tapos ang sabi niya, sabi doon ng mama niya, doon muna sila sa ka-business. Ito si Jonathan, binalikan si Pinuno ka-business dahil natakot. May natanggap na papel, summon, invitation sa barangay dahil nga doon sa reklamo ng isang kasama naming reactor na si MK Indeokray patungkol ang tawag doon, below the belt ng mga tirada ni Jonathan. Ibang klase si Jonathan, ang tibay niya. Kaya agree ako dun sa sinabi ni ka-business anime reactor sa naming kasamahan. Napanood ko yung reaction niya. Agree ako dun talaga na totoong ito si Jonathan matalino, marunong, wais. Kumbaga sa Bisaya, maduga. Ginagamit ang utak niya. Kaya yung nasa comment section na nagsasabing kawawa si Jonathan, intindihin si Jonathan. Naging tamad na si Jonathan dahil alam niyang maraming tumutulong sa kanila. Ginagamit ang kanilang kalagayang mag-ina. Ginagamit niya ito. Ginagawa niyang sandalan, sangkalan ang kanilang sitwasyon. Yun ang nakikita ko kay Jonathan ngayon. Yung mga inisip niya na natakot siya doon sa tawag ng barangay. Advance siya mag-isip. Hindi yun sasagi sa utak ng isang walang alam. Kaya masasabi ko, matalino si Jonathan. Marunong siyang makipaglaro sa mga taong tumutulong sa kanya. Kasi alam niya, itong mga tumutulong sa kanya na mababaw ang loob, naaawa sa kanila, kaya sinasamantala yun ni Jonathan. Kaya pwede siyang magpahiga-higa lang. Dahil hindi sila matitiis, tutulungan sila. Sinasadya ni Jonathan ang kanyang ginagawa. Oo, wala siyang pinag-aralan. Oo, nandun tayo sa point na wala nga siyang pinag-aralan, mabagal lang ang, tamang sabi ni ka-business anime, mabagal lang yung pick-up niya, pero sa bandang huli, kuha niya. Nilalaro niya yung mga taong tumutulong sa kanya. Ginagamit niya. Pwede akong hindi magtrabaho. Pwede akong magganito na lang kasi pag nakita nila ang sitwasyon namin, tutulungan kami. Hindi ako maliligo para kaawaan kami. Para marami magbibigay sa amin. Kasi doon siya nasanay, doon siya nabuhay. Diba? O ngayon, nakailangan niya si ka-business. Balik siya. Naghanap siya ng matatakbuhan. Dahil natakot nga doon sa tawag sa barangay. Nasaan siya nung time na binigyan siya ni Pinuno ka-business ng pamasahe? Para sumakatin sa birthday, wala. Yung pera pinaghatian nilang mag-ina. Doon ako nagtataka bakit naghahati pa sila sa pera Tapos laging walang pera. Ibang klase itong mag-ina na to. Pera gaba talaga. Nakakapagtaka itong na to So ngayon, aabangan natin sino kaya ang mananagot sa mga nangyari ito sa kanila. Tama lang naman leksyon yun lesson yun sa lahat. Mga nangyari ngayon kay Jonathan. Diba? So sana may natutunan tayong aral sa naging sitwasyon ngayon nito ni Jonathan. Ang pagbabalik niya sa ka-business na hindi siya mubra. Meron na silang tirahan Bakit lilipat pa siya sa ka-business? Siya na naman ang susundin dahil gusto nilang mag-ina. Ibang klase itong dalawa, Parang talaga, para silang mga hangin kung saan mapadpad doon. Kung sino ang kanilang pwedeng hingaan ng tulong, nandoon sila. Kaya sabi ko talaga, kakaiba to si Jonathan. Isa tong alamat sa ka-business. Alamat ka talaga, Jonathan. Kakaiba ka
ibang klase ang talento mo at ang talino mo. Kaya hindi ako pabor doon sa nagsasabing kawawa si Jonathan, kawawa ang mag-ina, kawawa ka mo yung mga tumutulong sa kanila dahil pinaglalaroan nila. Diba? Ayun yun yun ang napapansin ko eh. Ginagamit lang nila eh. Totoo naman eh. Yun ang nakikita ko. Kasi kung tulong talaga ang nais ni Jonathan, nasa magandang posisyon na sila sa bahay ng kabisnes, tinulungan na sila, dapat hindi na nag-isip kasi tulong ang kailangan nila eh. Mas nasanay sila doon sa lagalag sila. O ngayon, pabalik-balik na naman sa kabisnes. Sa totoo lang, nasisira si kabisnes dito eh. Sa comment section, ang daming nagagalit na naman dahil ayan na naman, nauumay na sila kay Jonathan. Ayun, dahil kay Jonathan na naman. So malamang sa malamang ito, pag tama, baka mamaya, pag ito, si Jonathan, napunta na naman doon sa dalawa na nagbablog sa kanya, iba na naman ang kanta, iba na naman ang tono ni Jonathan. Baka sira na naman to si Pinuno Ka Business. Lalo't hindi pumayag si Pinuno Ka Business na bumalik silang mag-ina doon sa bahay ng kabisnes. Baka mamaya yun talaga ang naisip ko. Ano pa naman tong dalawang to ba? Hindi pa naman nila, kumbaga, parang ini-ignore nila si Jonathan pagdating sa mga ganyang bagay. Tinatawanan lang nila. Kunyari tinatama. Kunyari pinagsasabihan, paibabaw lang kasi nasa camera. Pero yung hindi ko alam kung tagos sa puso, kasi kung tagos sa puso yung pag-advise nila kay Jonathan, dapat tumino na yan eh. Diba? Kasi nandun naman na yung dati sa kanila. O ngayon, wala na. Jonathan, so sana may natutunan ka sa mga pangyayari sa buhay mo, kaya lang makunat na yung utak mo eh. May sarili ka ng mundo eh. May sarili ka ng paninindigan sa mali. So, antayin natin ang magiging resulta dito. Mabuti na lang at nakakaawa sila na nakakainis sa totoo lang. Hindi ko mapigilan, nag-comment talaga ako doon nung napanood ko yung video na yun. Kung ako talaga hindi na sila pwedeng, kung ako lang, hindi na sila patuloyin sa bahay ng kabisnes ba? Kasi sakit sa ulo na naman yan eh. Ngayon nga lang na nasa labas sila eh. Sakit pa rin sa ulo ng kabisnes eh. How much more kung nandoon mismo. Ang EMS na naman ang mag-aasikaso, magpapaligo lahat-lahat. Papakain. Walang asenso sa to si Jonathan. Ay naku, so yun lang yung aking reaction inano ko lang tong pagsugod doon ni Jonathan. Akala niya tatanggapin siya ni kabisnes na doon muna daw sila, sabi ng mama niya, para takasan si MK. hindi pwede kay Pinuno yung gano'n. Kasi kung tatanggapin yun, parang kinonsinti ni Pinuno yung kamalian na ginawa ni Jonathan. Yung mga desisyong mali. Diba? Hindi porkit gano'n ang kalagayan, hayaan na lang natin. Kung tutusin, marami nang ginawang kapalpakan si Jonathan eh. Marami na siyang sakit sa ulo, sakit sa damdamin na ibinigay sa kabisnes. Kaya lang, hinayaan lang siya inintindi lang Kaya, kailangan nang maturuan ng leksyon talaga para matuto. Tingnan natin, di ba, si Bong? Di ba natuto? So, kailangan maturuan talaga ng leksyon ito si Jonathan. Diba? Yung walang pakundangan, nasobrahan. So, maraming salamat po sa suporta ninyo sa akin. To my cousin, Wolf's Tradition, dahil salamat sa support ninyo. Hello, Ella, Alea, and Akil. Good morning, babies. How are you? Sabi ng mga batang to, mag-English daw ako. Mahirap mag-English pag hindi mo kaharap ang kausap mo. Mahirap magsalita ng English na ikaw lang mag-isa. So, iba pa rin yung may palitan kayo, balitaktakan, parehas kayo mag-i-English. Kasi yung mga bata, mga pamangkin ko, mga Inglesera eh. Kaya, pasensya na, hindi ako makadiretso ng English na ako lang mag-isa. Kailangan ko ng kasama. Shoutout po kay Ate Marilyn, good morning. Ma'am Maria Luisa Cartalaba, good morning po. Shoutout po kay Christine Bayud. Shoutout kabayan. Shoutout din po kay Gats L. Torillo. Para nasa Baghdad siya. Ingat ka kabayan dyan ha. And kabayan Richie Militon. Kabayan, correct mo lang ako kung mali. Shoutout po sa inyo. Kabayan Jessie Lucas, kabayan na si Pascual. Lahat-lahat po ng nariyan lagi. Ate Ems,
Kabayan Julia Pardales, Mia Bumanlag, shout out kabayan, at saka yung iba pa sa inyong lahat. Ate Ninette, good morning, shout out po. Mama Aisa Dumasapal, shout out din po. So hanggang dito na muna mga kabayan, sana maayos ang problema. Totoo lang, hindi naman problema yung nangyayari kay Jonathan. Chill lang, ganun talaga sila lang may problema. Pero naiinis din tayo, di ba, minsan na manggigigil tayo kay Jonathan dahil nasa ginagawa niya. Tayo na lang ang mag-adjust. Pero maniwala kayo sa hindi. May utak si Jonathan. Matalino. Isa siyang matalino man ang matching. Para yung alam niyo yung kwento ng matching. Matalino man ang matching na paglalalangan din. Mautak po si Jonathan So, yun lang po yung sa akin, hanggang dito na muna, hanggang sa muli. To God be the glory.